God. Hallelujah. Come on. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Come on. Worship the Lord. Tunay nga pong dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang pangalan mo, Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa araw na ito, na tinipon mo po kaming muli, sama-sama na nagpupuri sa iyo, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na sa hapong ito, Panginoon, kami maging mapagpakumbaba, Lord God, at ikaw ang itaas, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na dakila. At sabi niya po sa kanyang salita, 2 Chronicles 7:14. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpapakumbaba, manalangin, tumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila sa langit at patatawarin ang kanilang mga kasalanan. At pagpapalain ko ulit at pagpapalain ang kanilang lupain. Hallelujah, Lord. Purihin ang iyong salita. And this verse reminds us na kapag ang bayan ng Diyos ay nagpapakumbaba, nananalangin at hinahanap siya at tumatalikod sa lahat ng mga nagawang kasalanan, God doesn't just listen. He moves. Amen. He forgives. And He heals. Lord, salamat sa forgiveness mo. Salamat sa paghilom ng mga sugat. Maraming beses, Panginoon, maraming pagkakataon na iba ang nasa trono ng aming puso. Sa maraming pagkakataon na sarili lang namin ang nasusunod. Pero yung verse na ito, ang sino mang magpakumbaba, tayo ay patatawarin at pakikinggan. Kailangan lang nating paghariin si Jesus sa ating buhay at mangyayari lamang ito kung bababa ang sarili natin sa trono at paaalisin natin yung sarili natin sa trono ng ating puso. Nakakapagod po ang buhay kapag sarili at ibang tao ang nakaupo. Tama po ba? Bakit hindi mo isurrender sa Panginoon? Bumaba ka sa trono at hayaan mong pagharian ka ni Kristo. Come on. Ngayon po, nais ng Diyos na maging daluyan tayo ng kanyang pagpapala sa inyong buhay. Gumawa po tayo ng desisyon ngayon at hayaan nating si Kristo ang maghari sa ating buhay. Panginoon, bilang iyong mga anak, lumalapit po kami ngayon na may pagpapakumbaba. Humihingi po kami ng tawad kung saan kami lumayo sa iyo, Panginoon, kung saan kami naging matigas, o kung saan kami nagpabaya sa pananalangin. Today, Lord God, together with the sisters and brothers in Christ, we will return. We seek your face and we ask for healing, Lord God, not just for our hearts, but for our families, for our church, for our nation, Panginoon. Gawin mong tahanan ang bawat buhay ng narito, O Diyos. And we welcome you, Holy Spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Maybe you felt dry, disconnected, or even far from God, but this is the moment to return. God's not asking for perfection. Yes, He is asking for your heart. Tayo po ay pagpakumbaba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, because we know and we believe, Lord, na ikaw ay kumikilos,
na ikaw ay nagpapatawad sa lahat ng aming pagkukulang, Panginoon. Itinataas namin ang iyong pangalan. Itinataas namin, Panginoon, at dinadakila ang iyong pangalan sa Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you so much po, Pastora Jeff, for leading us into that prayer, and to our worship team for a very heartfelt and powerful worship. Amen? Sino po dito nag-enjoy sa worship time? Wow, praise God. Alright, and happy Sunday po muli sa ating lahat. And special po ngayon ang Sunday natin because this is the first Sunday of May. Okay, so happy first Sunday of May. Tunay nga, napakabilis. Okay, ng araw, no? Pero nandito na naman tayo kasi alam natin may gagawin si Lord sa atin. Amen? Parang hindi naman. Alam natin may gagawin si Lord sa atin. Amen? Yan. Alright. And of course, extra special ang Sunday ngayon dahil meron po tayong 13 new friends. Yan. Palakpakan naman natin si Lord dyan. And, okay, to acknowledge po ang presence ng ating mga new friends, ang ating mga first-timer this Sunday. Maraming salamat po. Masaya po kami na makasama kayo. I am going to call yung inyo pong pangalan, and please, tayo lang po tayo, okay? And kaway-kaway ng konti. Yan, para po makita namin ang inyong kagandahan at kapugian. Alright? So, ang ating pong una ay si Jaden Salen. Wow, hello Jaden. Mukhang pamangkin yata to ni Coach Atan. Si Pastora, tama ba? Wow, praise God. And si Micah Katena. Hello Micah. Yan, sige kaway. Alright. Si Joyce Talalag. Joyce Talag. Hello Joyce. Si Joshua Tubise. Joshua, wow. Hello, Joshua. And si Christian Jasper Morin. Wow, magkakatabi sila. Hello. Hello, Christian. And si Annabel Sebastian. Annabel, hello, Annabel. Yan. Welcome. Welcome sa Waira Christian Assembly. And si Joy Villamor, Durango. Joy Villamor, are you here? Asan siya? Hi, hello po. Hello, welcome. Ayan, nasa likod. Kaway naman dyan. Miss Joy, alright? And kay si Christine. Okay? Parang para yung pangalan nila. Christine Villamor or Christine Joy Villamor? Okay, Christine? Andyan ba si Christine? New friend natin? Alright? Okay, next would be Bon Gabriel. Kabili Tazan. Ayan, sorry, no? Kung si Bon Gabriel and si Francis Alano. Francis, hello Francis. Wow, puro youth ang ating mga new friends. Okay? Si Atino Monterde. Hello, at ayan, kaway naman dyan. And si Jay Alexander. Hello, ayan. Wow, tabi-tabi sila. Hello, Jay. And si Charlene Jane de los Santos. Charlene, are you here? Charlene. Yan, asan po si Charlene? Asa ka may magpahiya? Ayun, nasa dulo. Hello. Ayan. So pwede po ba, request ko po lahat ng mga tinawag po natin new friends, tayo lang po tayo so that malapitan po kayo, ma-welcome po kayo ng mga Y-Rockers. Sige Y-Rockers, tayo tayo. Welcome. Masaya po kami na nandito kayo. Welcome po sa Y-Rock Christian Assembly, sa ating simple puting family, no? Yan. Masaya-masaya po kami, nakasama po namin kayo. Muli, welcome po. And syempre, gusto rin natin i-acknowledge, hindi lang ang ating mga, sige, pwede na po tayo makaupo. Thank you. Syempre, gusto rin natin i-acknowledge, hindi lang ang ating mga first-timer, pero ang ating mga second-timer. Sino po dito? Ang second time niya umattend. Alright, taas ang kamay. Ayun, second time, si Ayo, second time. Palakpakan naman natin si Lord Jan. Sino pa? Mga second time po na umattend.
Yan, third time, third time. Third time. Taas ang kamay. Yung mga third time na umatid. Ayan, praise God. So sana po, sa mga new friends natin, hindi lang ito yung first time na makasama namin kayo at maging simula po ito ng inyong journey, no, sa ating Panginoon. Alright? So, syempre, gusto rin natin i-acknowledge ang mga nag-invite sa kanila. Palakpakan naman natin ang lahat na nag-invite sa ating mga first-timers. Pwede ba tumayo ang mga nag-invite sa kanila? Sige, tayo po ang mga nag-invite sa ating new friends. Tayo po, sige. Guys, yung mga nag-invite sa inyo, patayuin nyo. Sino nag-invite sa inyo? Dali, patayuin nyo. Nagtuturuan pa. Okay, so sige po, tayo tayo. Ayun, meron din sa likod. Sige po, tayo lang. Yan, tayo. Sige po, be proud. Be proud. Ayan. Sino pa? Meron pa. Sino pa nag-invite sa kanila? Yan, palakpakan natin sila ng malakas. Wow, praise God po. Salamat sa pag-i-invite at pagiging instrument para maka-reach ng tao, ng buhay ng tao ang Lord. Alright? So alam ko po, excited na kayo sa bagong series natin. Tama ba? Nakikita ninyo ano ang title ng bagong series natin? Sige nga, pakibasa. What really matters? Ano nga ba ang totoong mahalaga? Ano nga ba ang totoong? Tanong, alam kaya ng katabi mo, ano ba talaga? Tanong mo sa kanya, what really matters? Excited na ba kayong malaman? What really matters? Parang hindi, parang dito lang yung excited, tsaka banda rito. Sino di excited na malaman what really matters? Yan, ganyan ang energy. And of course, to share us, okay, our topic for this Sunday, our very own Bishop John Española. Palakpakan po natin si Ron. Magandang hapon po sa inyo lahat. Naku po, sabihin niyo po sa katabi mo, naku, ang ganda-ganda mo naman. Gwapo mo. Yan. Yes. Salamat na lang, di pa ako nagla-lunch. Malabo ang paningin ko. Yan. Iyan, ako, purihin ng Panginoon. Welcome sa lahat ng first-timer natin at sa mga bago nating kasama, second-timer, third-timer, all-timer, at many-timers, lahat na, di ba? So maraming salamat sa inyo. Alright, sino rito ang mga full-timer, di ba? Sino rito excited na mag-aral? Taas ang kamay. Iyon, ako, ganda ng topic ko natin. Ako, excited akong i-share sa inyo ang topic. Alright? So I hope lahat kayo ay ready na. So kung kayo ay ready na, sabi mo sa katabi mo, makinig ka mabuti. Kung hindi, pipitikin ko ang ilong mo. Hindi ka na clear. Alright? Maliwanag ba ako dyan sa likod? Naririnig naman ako? Okay, good. What really matters, di ba? Ano nga ba talaga ang mahalaga? Yan ang pag-usapan natin. Meron isang saying, ang sabi nilang ganun, what really matters is the matters of the heart. Yun, di ba? Narinig nyo na ba yan? Yan, kung ano, ang mahalaga raw ay kung ano yung nasa puso ng tao. What really matters? Sa Tagalog, ano ba talaga ang mahalaga? Pakisabi nga yan, ano ba talaga ang mahalaga? 1, 2, 3. Tatanong mo na ba sa sarili mo yan? Sige nga, tanongin mo yung katabi mo, baka hindi pa niya natatanong. Ano ba talaga ang mahalaga sa buhay? Sige, tanong nyo. Ayan. Tapos bigla sumigaw, ikaw. No? Ang saya, di ba? Pagka sumigot ng ganyan, ibig sabihin talaga tinatabihan ka pala niyan, di ba? So, ano ba talaga ang mahalaga? Yan. So, sa totoo lang, nakakalungkot mag-isipin, pero hindi natin madalas tanungin sa sarili natin yan. Tama, mali. Actually, tinatanong lang natin yan, pag may nangyayaring malalaking sakuna, problema sa buhay natin. Kasakit ka, na-hospital ka, nawalan ka ng pera, nagtanggalan ka ng... Ano ba talaga dapat ang ginawa ko? Yan. Ano ba talaga dapat ang unahin ko? Ano ba talaga ang mahalaga? Yan, tinatanong natin yan. Pag may nangyayari sa ating mga malalaking problema, malalaking aksidente o mga bagay na kailangan mo magdesisyon ng mga mahalagang desisyon sa buhay mo. Saka lang natin tinatanong yan. Tama, mali.
Yan. Tinatanong natin yan sa mga crucial moment ng buhay natin. Pag nauospital ang pamilya natin, ano ba ang mahalaga, no? Mapagamot siya o hindi, mabili ba ang gamot o hindi, 'di ba? O gumaling siya o hindi, ano ba? Ano ba talaga ang mahalaga? Tinatanong natin 'yan sa mga ganyang klase ng problema o mga desisyong kailangan natin magdesisyon sa buhay natin. Yan. So, sa totoo lang, hindi naman natin yan tinatanong sa araw-araw ng buhay natin. Ano ba tinatanong natin lagi sa araw-araw ng buhay natin? Ano ulam? Ano pa? 'Di ba? May message ba ako? 'Di ba? Napansin na ba ang message ko? Yan, 'di ba? Yan. O, so yan ang mga tanong natin. Naligo ka na ba? Yan, sinagot ka na ba? 'Di ba? Sa mga nanay naman ano bang gusto niyong ulam mga anak? Yan ang mga tinatanong natin. So, ano nga ba talaga tinatanong natin kadalasan sa buhay natin? Kadalasan ang tinatanong natin ay ganito. Ano ba ang gusto kong gawin? Tama, mali. Sa mga kabataan siguro, ano ba ang magandang gawin ngayong araw na to? Yan, tinatanong natin. Sa mga young pro naman, o mga young adult, mga may pera na, saan ba magandang mamasyal? Yan, o. Kita mo, itong summer na to, mambira, marami na sa atin ang nakapag-book. Tama? Marami na rin ang nakapamasyal, di ba? Kaya napansin namin, marami ang bumaba ang ating collection sa church. Kasi nga, nakita ko, marami na nakapag-book pa lang. March pa lang nakabook na. Tapos pagdating ng April, nako, nagtabi na ng pera kasi panggastos. Di ba? Na-peke ng piso fare. Diba? Hindi pala piso fare yun. 1.9 fare, diba? O kaya 2.5. Ayan. Diba? So, sa mga magulang naman, sa mga matatanda, sa mga may edad na at mga may anak na, diba? Ano ba ang dapat kong gawin sa mga anak ko, diba? Ano ba ang dapat kong gawin sa buhay ko? Yan, mga tanong natin yan. Pero nakakalungkot isipin, mas marami ang tanong natin, mas marami sa atin ang tanong natin, ano ba ang gusto kong gawin? Diba? Ano ba ang gusto kong maging? Ano ba ang gusto kong gawin? Ano ba ang gusto kong kainin? Kadalasan ang tanong natin kung ano yung gusto mo. O ano yung gusto ko. Kasi yun ang gusto natin gawin. Tama? Siyempre nga naman. Gagawa ka ba ng mga bagay na hindi mo gusto? Tama? Nandiyan ba kayo? Diba? Kakain ka ba ng hindi mo gusto? Diba? Pupunta ka ba sa isang lugar na hindi ka mag-i-enjoy? Diba? Gagastos ka ba ng pera na hindi ka naman mag-i-enjoy? Hindi ka magiging masaya? Kasi nga, lahat tayo gusto natin yung magpapasaya at magbibigay ng kagalakan, kapayapaan sa buhay natin. Diba? O kaya naman gusto nating nag-i-enjoy talaga. Kaya naman, diba? Hindi natin tinatanong kung ano ba talaga ang mahalagang kainin? Ito bang crispy pata o crispy talong? Diba? Meron ba ganon? Bago humino yan, di ba? Hindi natin iniisip yan. O, saan ba ako, mamamasyal ba ako? O magbabayad muna ako ng utang? Anak ko, kailangan ko, YOLO nga pala. You only live once. So mamamasyal na ako. Tsaka nabayad utang. Tama, mali. Diba? Hindi na natin iisipin kung kailangan ba natin magbayad ng utang. Ang mahalaga, nakapamasyal ka. Sabi nga, madalas natin nakikita ngayon sa Facebook yan, di ba? Alam mo, minsan ka lang talagang i-reward ang sarili mo, i-reward mo na. Di ba? Mabuti nga sana kung isang beses mo i-reward ang sarili mo lang. Minsan, every other month, i-reward mo ang sarili mo. Di ba? Alam mo, total nagtatrabaho ka naman talaga para sa iba, nagtatrabaho ka sa pamilya mo, i-reward mo naman sarili mo, bumili ka na lang ng gusto mo talagang gadget. Ayan, kaya bibili ka ng iPhone 19. Di ba? Nag-order ka na agad. Di ba? So nag-reply si Apple, hindi pa ho ginagawa yan, kaya nga ho ako nag-order. Kasi nga hindi nyo pa ginagawa. Di ba? So, yan ang problema natin. Kadalasan, ang tanong lang natin sa ating sarili natin ay ano ang gusto mong gawin. Kaya nakakalungkot kasi kadalasan ang ginagawa natin at pinaprioritize natin sa buhay natin ay kung ano yung magaganda at gusto mo lang gawin sa buhay mo. Hindi naman masama yun. Tama? Wala naman masama roon. Kaya nakakalungkot isipin, pag dumating ka na sa punto ng buhay mo
na crucial na, nagkasakit ka na, nawalan ka na ng pambayad sa bahay mo, pinapalayas ka na sa bahay, di ba? O kaya naman na ospital ang pamilya mo, isang kapamilya mo at wala kang pera. Di ba? O kaya naman na-realize mo na lang, matanda ka na pala, 45 ka na, wala ka pang biyanan. Di ba? Na-realize mo, bakit nga ba ako tumanda ng ganito? Naku, bakit nga ba ako walang pera? Ano ba nangyari? Pag ganitong emergency, wala naman pala akong pera. Kasi nga, hindi mo naman na iniisip kung ano yung dapat mong unahin at pahalagahan. May kausap mo ba ako rito? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ba talaga ang dapat nating tanong? Ang tanong dapat natin sa ating sarili, what really matters? Ano ba talaga ang mahalaga, kuya? Sabihin mo sa katabi mo, ano ba talaga ang mahalaga? Walang sasagot, ikaw. Diba? Mamaya ka na humugot pagka wala na rito. Di ba? Nakalabas na kayo. Yayain mo na lang mag-dinner mamaya. First, we need to understand this truth. Ito, tandaan natin to. Matters of the heart, the condition of our hearts determines the direction of our life. Kung ano ang mahalaga sa puso mo at kung ano ang mahalaga sa buhay mo, yun din ang condition ng puso mo na magdi-determine ng direksyon ng buhay mo. Maliwanag? Bakit? Paano nangyari yon? Kasi kung ano ang nasa puso natin, yun ang magdi-determine kung paano tayo mamumuhay at ano ang priorities natin. Kaya tama ang Bible. Sabi sa Proverbs 4 verse 23, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. So take note, everything you do flows from it. So lahat daw ng ginagawa natin ay nagmumula sa puso natin. Kaya pala may salitang ganito. Alam mo, may hugot yan eh. Di ba? Kasi nga may hugot talaga lahat ng ginagawa natin. May hugot yung salita natin. Kaya minsan pagka nagsasalita ka ng paro, lagi ka na lang nagtatampo, lagi ka na lang naiinis. Di ba? Eh kasi nga, sugatan ng puso mo. Tama? Pag lagi ka na lang nagpaparinig, wala ba manliligaw sa akin yan? Talaga namang, hindi ba nila napapansin na kagandahan ko? Eh kasi nga, di ba, nalulungkot ka na sa buhay mo. Empty na ang puso mo, naghahanap ka na ng pagmamahal. Tama? Oh, pagka naman lagi naman, wala na akong pera, talagang wala akong pera. Ang dami ko lapit yung mga pera. Kasi nga, puro pera ang iniisip mo. Ayan, di ba? Kaya kung ano rin ang priorities mo, anong ginagawa mo sa buhay mo? Kung priority mo lagi maglaro, di, praise God, yan na nasa puso mo eh. Di ba? Kung priority mo lagi mamasyal, yun na lang sa puso mo. Ibig sabihin, mahalaga sa iyo ang nagre-relax. Wala problema rin doon. Kaya lang, kung anong inuuna mo, tandaan natin, yun ang mahalaga sa iyo. Yung kasi ay nasa puso mo. Kaya pag tinignan natin ang buhay natin ngayon, tinignan mo ngayon kung ano ginagawa mo everyday. Ano ba ginagawa ko everyday? Mag-Facebook, manood, maglaro, mag-chismis, magpagkwentuhan, uminom, di ba? Mangutang na mangutang, o ano pa ba? So yan lagi. Kung ano yung inuuna mo, yun ang nasa puso mo. Maliwanag ba yon? Tama ba yon? Parang hindi naman. Tama ba yon? Kasi nga naman, siyempre, ano yan eh, kumbaga, minsan hindi mo na iniisip yan, hindi mo kailangan mag-isip kung ano unahin mo. Kasi kung ano yung nasa puso mo, ibig sabihin, yun yung love mo eh. Yun yung pinakagusto mo, yun yung pinaka-love mo. So siyempre, lagi ang uunahin mo yung gusto mo. Kaya nga lang, kung ano yung laging ginagawa mo, ano yung laging ginugusto mo, yun din ang nasa puso mo. Ngayon, masama ba yun o hindi? Ano ba ang tama? Yan, pag-uusapan natin all throughout this month. Pero ngayon, intindihin muna natin ano ba ang puso natin. At ano ba ang nangyayari sa puso natin. Gusto niyo ba malaman yun? Sino nito may puso, taas ang kamay? Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, nagtaas ka ng kamay, wala naman talaga, di ba? Ay, sakit naman nun, di ba? Meron naman abdo, di ba? Puro bitterness. Pag-usapan natin muna kasi
sa totoo lang, maraming confused pag pag ang pinag-uusapan ay puso. Maraming confused pag ang pinag-uusapan ay ang puso natin. Yan, pag-usapan natin ngayon. Gusto niyo ba yon? Yan, okay. Number 1, tandaan natin, heart is the combination of mind, emotions, and will. Ulitin ko. Heart is the combination of mind, emotions, and will. Bakit? Paano natin nasabi yan? Kasi sa Bible, sa Hebrew word, ang Hebrew word ng heart is most commonly translated as lev or levav. In the Old Testament, lev. Hebrew word yan. Ang Hebrew definition of heart or lev or levav, in Hebrew, the heart is not just the seat of emotions, it represents the entire inner person. Meron bang incoming question? Meron ba? Wala naman. Okay. Bakit? Lumalabas pala, ang heart ay ganito. Combination ng mind, ng emotions, at ng will. Number 1, mind. Sabihin niyo, mind. Actually, sa Bible, madalas mong ginagamit sa Hebrew, ay yung heart tsaka mind, interchangeably, ginagamit siya. Sometimes, ina-address ang heart as mind. Minsan ina-address ang mind as heart. Di ba? So, ang una raw, ang unang ingredient, ang unang office, kumbaga, ang unang faculty ng mind, ng heart, is mind. Isipan natin. The heart is where people think, reflect, and understand. Diyan tayo nag-iisip. Kaya pala sa Proverbs 18 verse 15, the heart of the discerning acquires knowledge. So ang puso raw ng isang taong nag-iisip ay nag-acquire ng karunungan. Yan. Kaya pala, ang puso ay pwede ring isip natin. Pero hindi yun yung buong kabuuan ng puso natin. Parte lang ng puso natin ang pag-iisip natin. Kaya kadalasan, ang iniisip natin, may mga taong ganito. Napansin niyo na ba? May mga taong, pagka sinanong mo, ano ba ang mahalaga sa'yo? Ano ba ang nasa puso mo? Hindi kasi naiisip ko ganito eh. Tama? Yes. Ito yung mga taong pagka nag-decide siya at tinanong mo kung ano yung nasa puso niya, ginagamit niya intellect niya. Intellect niya. Ito yung mga taong pagka, alam mo, ikaw kasi wala kang emosyon eh, puro ka utak. Eh, kasi nga, totoo rin naman yon. Kaya may mga tao rin, pagka tinanong mo, ano bang mahalaga? Iniisip niya muna yon. Hindi, kasi ganito eh. Teka, ito kasi, ina-analyze ko kung ito ba ang makakatulong sa akin o hindi. So ano ba ang mahal mo? Hindi, kasi mas mahal ko to eh. Kaya may mga taong, pag nagmahal, hindi tinitingnan kung may nararamdaman ba sila o wala. Basta mahalaga sa kanila, gusto ko siya kasi mabait siya, matalino, di ba? Hindi man magganong kagandahan, pero mas gusto ko kasi yung ugali niya. Kasi hindi niya pinaiiral ang emotions niya. Pinaiiral niya yung mind niya. Nandiyan pa ba kayo? Yes. O, kaya may mga taong pag tinanong mo ano ang nasa puso niya, mas ginagamit niya ang pag-iisip niya. Kaya minsan napapagkamalan natin silang mga walang emosyon, mga stoic, di ba? Walang feelings. Kasi nga bakit? Kasi mas intellectual silang mag-isip. O kaya naman, hindi sila emotional na tao. Kasi nga, mas nagro-rule out ang kanilang pag-iisip. Kasi part ng heart ay mind. Alright? Now, kaya lang, hindi lang pwedeng mind lang. Ang heart din pala, number 2, is emotions, feelings. The heart is where people feel joy, sorrow, love, and anger. Isaiah 65 verse 14, sabi diyan, gladness of heart. Sa John chapter 14 verse 1, a troubled heart. So ang heart din pala ay emotions. Kaya pag ikaw nakakita ka ng crush mo o kinakikita mo si crush mo, tumitibog ang puso mo. Di ba? Love ko talaga siya, grabe. Di ba? Mga ganun, di ba? Talaga. O, di ba? Nakakita na ba kayo ng taong na in love sa isang taong
Pag ikaw ang pinapili, hindi mo pipiliin yung gusto niya kasi bakit na kayo na gano'n? Meron akong isang member na ganyan. Alam mo, na-in love. Na-in love sa isang babae. Hindi makatulog. Totoo na insomnia, kakaisip doon sa babae. So, ang problema ko ngayon, pati devotion niya, sabi niya, Pastor, nahirapan na ako, pati devotion ko, affected na. Grabe talaga, in love ako sa babaeng to. Ito na, di kinakaunseling ko, teka, dali mo muna kay Lord yan, ganito. Dapat kung hindi mo pa naman, hindi pa niya nililigawan eh. Di ba? So, teka, sabi ko, niligawan mo na ba yan? Hindi pa, Pastor. Nahiya pa ako manligaw. Eh, pati yung panigawan. Pastor, kinakabahan ako. Alam mo yung sobrang in love niya, kabado siya? Ayan. Sa inis ko, nainis na ako eh. Eh, hindi ko pa naman nakikita yung babae kasi hindi naman umati sa church eh. Kapit-bahay lang nila eh. So, ito na. Sabi ko, alam mo, ilang linggo na tayo nag-uusap, siguro more than 1 month na, hindi ka makatulog, hindi ka makakain, tigawat mo sa ilong, dumadami. Di ba? Parang kanta yun ah. Di ba? Ito na, sabi ko sa kanya, sige, turo mo nga sa akin yung babae na yan. Turo mo sa akin. Pakita mo nga sa akin yan. Kasi hindi ko ba nakita eh. Eh, ito, di pinuntahan namin. Nagtatago talaga kami. Kasi may tindahan pala yung babae, nagbabantay ng tindahan. Eh, ito, tago kami. Pastor, ayan, yung titindang ka. Nung makita ko. Hindi naman ako nalalait, ha? Pero minsan mapanlait talaga ako. Ayoko mag-describe kasi baka may tamaan dito, di ba? Minsan kasi pag nag-describe ako, minsan, di ba, parang meron pala rito. Minsan nag-describe ako ng ganyan sa church. Kay Prince ako, dinescribe ko yung parang description ko ng pangit. Eh, minsan, yung description ko, sumakto, meron pala rin isa dito. Po sa akin, nagalit sa akin. Hindi ko na di-describe. Basta para sa akin. Ang hirap naman eh, di ba? Kung nga magsabi nun, hindi maganda. na meron ba talagang taong hindi maganda? Yan. Siguro, hindi lang pumasa sa paningin ko. Ayan, mas maganda yan. Diba? Sa madaling salita, sabi ko sa kanya, kulang na lang sa gabi ko. Gumising ka sa katotohanan. Alam mo, sabi ko gano'n sa kanya. Sabi ko gano'n lang, para matapos ka. Pag hindi mo pa niligawan yan, ako na pupunta dyan. Ako magsasabi na gusto ka niya, gusto mo siya, at liligawan mo siya. Madaling salita, natakot. Kung madaling salita, niligawan niya na. Praise God. Binasted siya. Sabi ko, choosy pa siya. Kasi minsan, pag inisip mo, di ba yan sa tawag natin, love is blind. Puro feelings. Di ba? O yan, kadalasan, marami sa atin yan. Puro tayo feelings. Pag tinanong ka, ano ba ang gusto mong gawin? Hindi kasi ito kasi nafe-feel ko eh. Ayan na. Kaya ngayon, ang dami kong kausap ngayon. So ano ang tingin mo priority mo ngayon at anong gusto mong gawin? Hindi kasi ito nafe-feel ko. Gusto kong muna maging worship team, magkumanta. Diba? Praise God, diba? Sige, go. Diba? Eh wala talaga lagi sa tono. Hindi siya ma-assign worship leader. Diba? After ilang month, ano na nangyari? Ano nang ginagawa mo? Pastor, parang ang feeling ko ngayon kasi ang heart ko nasa di ba? Ito naman problema, puro feelings. So ang problema natin, totoo rin yan. Kaya kadalasan tinatanong natin, di ba? Ano ba ang nagpapasaya sa iyo? O, di pagka sinabi mo, hindi kasi ito, ang nagpapasaya sa akin. So possible din na yan din ang heart mo. Kaya ang problema, pagka puro feelings lang tayo, hindi pa yung kabuuan. Kaya minsan, napaka-illogical o napaka-impractical na ito ang gusto mong gawin, pero logically, pag inisip mo, hindi mali ang gagawin mo. Hindi ito gusto ko eh.
Nakaranas na ba kayo ng ganon? Yung lahat ng tao ay parang against sa sinasabi mo, pero ikaw, yun ang gusto mong gawin. Kasi nga, ang problema ng emotions, pag kayo nag-trigger na sa'yo yan, ang hirap ng kontrolin yan. Tama ba ako, Mari? Sino rito yung minsang nakaramdam ng feelings na gustong-gusto niya isang bagay, tapos lahat ng tao nagsasabi sa kanya, bro, mali yan, huwag mong gawin yan. Hindi na, gusto ko to. Di ba? Tapos hindi ka na mabago. Kasi bakit? Kasi yun yung nagpapasaya sa'yo. Ikaw sa baba ko dito? Sino rito yung minsan naman nagalit na o nainis na sa isang tao, kahit anong gawin sa yung kumbinsin na maayos naman itong taong ito at hindi naman talaga siya masamang tao at hindi ka naman chinichismis, hindi ka naman sinisiraan, pero hindi, mainit na ulo mo sa kanya. Ayan, di ba? May nagtataas ng kamay. Di ba? Sino rito naman yung nakaranas ng punong-puno siya ng kalungkutan, lungkot siya, lagi na lang siya nagda-down, lagi na lang siya malungkot, di ba? Na kahit anong convince natin na wala kang dapat kalungkutan, hindi, gusto ko maging malungkot. Di ba na kahit anong convince sa'yo na you have all the reason to enjoy life, na ang ganda-ganda ng buhay mo, pero you feel lonely, you still feel lonely, sad, tapos hindi mo na makontrol, to the point na depressed ka na. Nakaranas na kayo ng gano'n? Hindi, wala. Isa lang pa, ay nasa likod, di ba? Kasi ang problema natin sa emotions, pag nag-trigger yan, ang hirap ng kontrolin. Tama, mali. Kaya minsan, nagagalit tayo. Minsan, pagka nung na-realize mo, bakit nga ba ako nagalit? Ang baba ko naman. Pero hindi mo na maalis yung galit. Inis. Kasi bakit? Wala na, nagalit ka na eh. So yun ang problema. Pinairal natin yung emotions natin. Pangatlo, will. Yan. Decision making, desires. Ito naman yung mga pinipili natin. Free will, ang tawag dyan free will. The heart is where people choose, decide, and act. But Daniel purpose in his heart. Daniel chapter 1 verse 8. Daniel purpose in his heart. So ibig sabihin, si Daniel ay pumili, naggawin. Pinili niya or resolution niya. O sabi diyan sa ibang translation, and Daniel resolved, nag-decide siya o nagkaroon siya ng resolution na ito ang gagawin niya. Ang free will po ganito. Ang free will, sa totoo lang, ay dependent yan sa emotions mo at sa will, sa ano mo, sa mind mo. Nag-guess nyo? So kung ano yung mas madalas mong piliin na paniwalaan. So nag-analyze ka, nag-isip ka. Ito dapat, ano ba ang mahalaga? Ina-analyze mo, in-evaluate mo, ganyan, ganito. Hindi, ito tama eh. Ito mas maganda. Ito mas maganda yatang gawin kasi parang mas magiging maayos ang buhay ko kung ganito. Tsaka kung siya pipiliin ko ganito, ganyan. Maganda trabaho niya, Christian naman siya. Pero pag pinakiramdaman mo yung sarili mo, pero wala akong maramdaman eh. Tama ba ako? Nakakaranas ba tayong ganyan? So ngayon ikaw, so pipili ka ngayon, magdi-decide ka ngayon. Lord, ano pipiliin ko? Yung naiisip ko o yung nararamdaman ko? So ang problema mo ngayon, mamimili ka ngayon sa dalawa. Tapos ang problema pa ng mind natin ito. Ang problema pa ng mind natin, ang dami-dami natin napapakinggan ng mga opinion. Kaya pala may sinabi ni sa Bible, na lumalabas, sabi ng Panginoon, bago tayo tumuli doon sa pangalawang point ko. Kaya pala sinabi sa Bible, Matthew 22 verse 37 to 38, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. O pansinin nyo yan ha. Bagamat ang ginamit ditong phrase o ginamit dito heart, soul, and mind. Pero pagka tinignan mo mabuti, ang utos ano lang? Love. Love the Lord your God. So mahalin mo ang Diyos. Pero kulang ang pagmamahal mo kung hindi buo ang iyong puso. Kailangan sa buong puso na yan kasama ang pag-iisip mo. Kasama rin yung lakas mo.
So kung kulang ang heart, sinabi mong mahal mo ang God, pero kulang sa puso, o kung ibig sabihin, wala kang nararamdaman, hindi ka passionate, hindi ka in love, hindi ka excited, kulang din yung pagmamahal mo. Kung ikaw naman ay yung strength, all your strength, ibig sabihin, sinasabi mo mahal mo si Lord, pero halos wala ka namang effort na ginagawa para sa Kanya. Hindi ka nagsasacrifice, hindi ka nagsiserve kay Lord. Yung pagpunta mo nga lang dito, hirap na hirap ka pa. Tapos sasabihin mo, mahal mo si Lord. Hindi, kulang ang pagmamahal mo. Sabi ni Lord, love the Lord your God with all your heart, mind, and soul. Sa iba pa, kasama rin ang strength. Di ba? So lumalabas mga kapatid, pwede pala kalagang kalahati lang. Kaya pala totoo rin yung sinasabing undivided heart. Hello? Puro ka lang feelings. Di, mahal ko si Lord. Feel ko siya. Di ba? Pero pag wala ng feelings, wala na rin yung love mo. O puro ka namang mind. Di, mahal ko si Lord. Alam ko, mahal ko si Lord. Pero hindi mo siya priority. Pag nandito ka, wala kang kaimo-emosyon. Di ba? Hindi ka man lang makakanta. Kasi nahiya ka. Ayun. Di ba? Hello? Sino rito nanligaw na nang walang hiya? Sino rito ang nanligaw na hindi na nahiya? Lahat gagawin niya, di ba? Pati ganun din na. Lahat ganun din tayo kay Lord, di ba? Walang hiya. Di ba? Parang pangit pakinggan, di ba? So guys, lumalabas, kailangan pala buo. Kaya pala buo dapat. Kasi pwede palang kulang. Pwedeng kalahati, pwedeng 1/4. Kasi nga, baka puro mind ka lang, o kaya puro emotions ka lang. O kaya naman, decision ka lang ng decision, pero wala kang action. Ayan. Kaya pala, ang sabi ng Bible, pangalawang point ko is the heart is deceitful, mandaraya ang puso. Jeremiah 17 verse 9. Basahin natin sabay-sabay. Lahat tayo. 1, 2, 3. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Ayan. Totoo po yan. Mandaraya ang puso. Mandaraya ang puso. Kahit ako, puso ko, minsan hindi ko pinagkakatiwalaan. Bakit? Baka nai-emosyon lang ako eh. Tama? Baka naman puro feelings lang ako. Pero pag ina-analyze ko na, hindi, mali yung nararamdaman ko eh. O di, nadadaya ka. Ito naman problema. Puro ka namang isip. Problema ng isip natin, polluted kadalasan. Bakit polluted? Kasi nga, sa dami na napapanood mo, sa dami na napapakinggan mo, iba-ibang opinion. Diba? Kaya nga, opinion, open ang mind mo. Lahat open. Sige, pasok lang kayo ng pasok. Sige, open. Yun. Diba? Diba pa? Pang matalino lang yun. Hindi natukuha ng mga ano yun, ng mga open-minded. Okay, tama. Sa totoo lang, ito pakinggan niyo ako. Sa totoo lang, wala ho tayong clean slate na mind. Ano ibig sabihin ng clean slate na mind? Hindi mo pwedeng sabihin sa akin, hindi sarili kong opinion to. Hindi ito. Patukan kita. Kasi whether you like it or not, one way or another, you are influenced by some opinion or some influencer or some things na nabasa mo or something that you read or something that you watch na influence ka na. Kasi totoo lang, hindi kalukuhan yung mga nagsasabi na hindi opinion ko to eh. Hindi sa akin lang to, wala nag-influence sa akin. Hindi ko totoo yun. Bata ka pa lang, lumalaki ka, ang dami mo napapakinggan. Nung nag-teenager ka na, nung nag-start ka na mag-YouTube, nag-start ka na manood ng mga video, whether you like it or not, one way or another, nagustuhan mo yung isang speaker, nagustuhan mo yung, ito pa problema, pag nanonood ka, dalawa ang pwedeng mag-influence sa'yo. Dalawa ang ini-influence ng pinapanood mo. Your mind and your emotions.
Kaya kadalasan, kung ang video pinapanood mo, it appeals to your emotions, kahit illogical, dahil naramdaman mo, nalungkot ka, naawa ka, na-touch ka. Di ba? So ngayon, kahit mali, tinatouch ako eh. Di ba? Grabe. O di wala na. O yun naman, yung may naman. O di yun na. Influence ka na, nabasa mo. O nga, may katwiran siya. Tama siya ron ah. O nga, tama yung definition niya. Ay, oo, tama yung thinking, tama yung logic niya. Ay, yun na, na-influence ka na. Tapos sasabihin mo, ano ka, hindi ho. Kaya sa Bible, sabi niya, the heart is deceitful. Sabi mo sa katabi mo, mandaraya ang puso mo. Baguhin natin. Isa-isa natin. Sabi, una, mandaraya ang utak mo. Pangalawa, mandaraya ang pakiramdam mo. Kaya sabi sa Bible, the heart is deceitful above all things. Kaya I suggest, huwag niyong pagkakatiwalaan masyado ang feelings mo. Huwag mo lalo mong pagkakatiwalaan ang opinion mo o ang thinking mo. Kasi most likely, baka hindi mo alam one way or another, you were influenced by someone, some ideas, some perspective in this world na napanood mo sa YouTube, napanood mo sa Facebook, napanood mo sa Instagram, nakita mo, o kaya mga taong hinangaan mo. Kahit nga kayo nandito, napapatawa ko kayo, praise God. Pero hindi ibig sabihin lahat ng sinasabi ko, tama. Tama? Uwi na tayo, huwag na kayo maniwala sa akin. Di ba? Pangatlo, kaya pala, sabi ng Bible, allow God to search your heart with His Word. Hebrews chapter 4, verse 12, for the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates, basahin nyo nga, 1, 2, 3, it penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and the attitudes of the heart. It divides, it penetrates. Hinihiwalay niya. John, pakiramdam mo lang yan. John, thinking mo lang yan. John, laman mo lang yan. Ako, pakinggan mo. Kasi, dinidivide ng Word of God. Kaya pala ako, nung high school, nung bata ako, nung Christian ako, maga ako naging pastor. At the age of 17, pastor na ako. Isa sa mga weakness ko, noon magandang babae. Kaya naman napunta ako sa magandang babae. Pag nakakita ako ng maganda, Lord, gusto ko siya. Gusto ko siya. So, siyempre, ganda niya. Siguro, pag naging girlfriend ko to. So, ako naman, in-imagine ko na siya. Problema, nung in-imagine mo na, nag-trigger yung emotions mo. Tama, mali? Uy. Ano ba tumitibok? Puso o tiyan? Diba? Pagtulog mo, naisip mo pa siya. Tapos natutuwa ka na, excited siya makita. Ay, sa yan ako. Ang inayos, hindi yung buhok, yung kilay, di ba? So, na-emotion ka na. So, ako ngayon, magpipray ako kay Lord. Lord, siya na po. Siya na po, Lord. Hindi ako nagtatanong. Kasi alam ko, pag nagtanong ako kay Lord, sasabihin niya, John, tumingil ka. Totoo po, talagang. Kaya nga ako, nabansag ang playboy nung binatang pastor ako eh. Diba?
Hindi, pero totoo yan. Ngayon ko lang ako ito sa inyo yan, pero nung binata po akong pastor, nakilala ako sa church natin, sa church namin na medyo may pagka-play. Hindi naman sabay-sabay. Kasi pagka nagka-girlfriend ako ngayon, nahihimas-masa, nagigising, tapos mapapalitan na naman. Lagi akong may kapalit. Hindi naman sabay-sabay. May kapalit lagi. Kaya nung niligawan ko misis ko, ayaw maniwala sa akin na seryoso. Pero misis ko talagang pinag-pray ko kay Lord. Lord, sino ba talaga? Kasi yung mga nauna, Lord, siya, gusto ko siya. Lord, alam ko, will mo siya kasi nararamdaman ko. Lahat ng naramdaman ko nawala. Diba? Kasi puro pakiramdam. Kasi nga bakit? Kasi sa search ng Word of God, John, hindi yan ang gusto ko sa iyo. Kasi ang gusto ko sa iyo, bilang pastor, kasama mong magsiserve sa akin. Mga pinipili ko, yung mga member na hindi naman talaga highly committed sa church. Ayoko nga ng full-timer eh. Kasi feeling ko dati, walang magandang full-timer sa church namin dati. Mayabang, yabang ko talaga. Di ba? Nandiyan po ba kayo? May kausap ba ako? O kaya, may gagawin ka. Lord, unahin ko ba itong trabaho na to? Alam mo, minsan yung trabaho na yun, alam mong hindi sisira, kumbaga, pag kinuha mo yung trabaho na yun, masasacrifice mo na yung Sunday worship service mo, masasacrifice mo na yung service mo, yung ministry mo kay Lord, tapos nakita mo, laki ng sweldo. Kaya lang kahit anong gawin mo, hindi mo na maayos yung schedule mo, hindi ka na makapag-serve. Lord, gusto ko po to, Lord, ito ba talagang kalooban mo? Pero actually, tinatanong mo siya, pero decided ka na. Kasi bakit? Kasi pag ina-analyze mo, pag ginawa mo yung trabaho, bayad lahat ng utang mo, pero wala ka kay Lord. Hindi ka nag-church. So ngayon, nag-decide ka on your mind. So ang pwede lang mag-correct niyan, hindi ibang tao. Kasi bakit? I-justify mo yan eh. Kaya minsan yun, di ba, pag kinausap kayo ng pastor, nagtatampo kayo sa pastor, bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi, ang gagawin ng pastor, ilalay down sa iyo yung word of God. Bro, tingin ko mas dapat itong gawin mo kasi ito ang sinabi ni Lord. Pastor, di mo alam, narinig ko si Lord. Sinong Lord? Si Lourdes. Kaya minsan marami nagagalit sa amin, mga pastor. Kasi siyempre, ang trabaho namin is i-analyze ng Word of God yung mga pinapa-counsel nyo sa amin. Tama? Kasi bakit? Kasi hindi naman namin mababasa yung puso mo eh. Tama ba mali? Hindi namin mababasa. Kasi pag sinabi namin, bro, mali yung naisip mo. Bro, mali yung nararamdaman mo. Sino ka? Para i-judge akong ganyan. Di ba gagalit kayo eh. Kaya kami, trabaho namin, teka, ano ba ang sinabi ng Word of God sa sitwasyon mo? Ano ba dapat ang piliin mo? Ano dapat ang unahin mo? Check natin, Word of God. Kaya at the end of the day, laging, ano ba ang sinabi ni Lord sa iyo tungkol sa bagay na yan? Hindi ko ano yung naramdaman mo. Hindi ko ano yung thinking mo. Kasi most likely, yung thinking mo, na-influence na rin ng ibang bagay. Yung naramdaman mo ay na-influence na rin ng naisip mo. So, pakulit natin. Kaya minsan pag nagpipray ka kay Lord, Lord, kaya minsan sa atin hindi nagtatanong kay Lord, Lord, ano bang unahin ko? Sino rito nagtanong, laging ganyan ang tanong, Lord, anong unahin ko ngayon? Actually, hindi mo tinatanong yan. Kasi alam mo bakit? Tanong mo bakit? Kasi alam mo, hindi mo magugustuhan yung sasabihin ni Lord sa'yo. Tama? Kasi paiiralin mo yung, gusto ko to Lord eh. Hindi nga eh. Ito nga gusto ko. Gawin mo to, seek first the kingdom. Hindi Lord, naka-schedule na ako. Ikaw sa baba ko dyan? So allow God to search your heart with His word. Sabi dyan, di ba? Allow the double-edged sword of the word of God. Because why? It will divide your soul and spirit. Joints and marrow, it judges. Hinahatulan ng salita ng Panginoon ang thinking mo, John, mali ka. Hindi tama yan. Nagagalit ka. Kaya minsan, alam mo, minsan may mga ganyan akong sitwasyon, nagagalit na ako sa tao. Di ba? Minsan gusto ko nang palayasin sa Waira.
dahil sa inis ko. May mga ganyan tao, di ba? Nakakainis eh. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, pinaririgan ka. Joke lang, joke lang. Di ba, minsan ayaw mo sa tao eh. Kaya lang, sabi ni Lord sa'yo, sabi ni God, love your enemies, bless those who curse you. Di ba? So, kahit ayaw mo sa tao, kahit nakakapagod na siya, nakakainis na siya, ayaw mo na siyang patawarin, ayaw mo na rin siyang kausapin, paulit-ulit siya. Pero sabi sa Bible, forgive 70 times. Lord, hindi. Nakapito na siya eh. 70 times 7 nga eh. Lord, mali yata mathematics mo. Pwede bang 7 times lang? Hindi nga, 70 times 7. Sige Lord, nakakainis man. Pero sabi mo, mahalin ko at patawarin. Bali nga bro, sarap mo sapakin eh. Pero dahil inutusan ako ni Lord, mahalin ka. Mamahalin kita. Kaya gagawa ng kasalanan. Kasi ito, ganito katigas ang pagmamahal ko sa iyo. Sino dito gusto magpadaya sa puso niya? Taas ang kamay. Ulitin ko, baka hindi niya natitinag yung tanong ko. May nagtataas ng kamay. Ulitin ko lang. Pakinggan niyo muna kasi bago kayo taas ang kamay. Sino rito ang ayaw magpadaya sa puso niya? Taas ang kamay. Sino rito ang gusto according sa word of God lagi ang kanyang desisyon sa buhay? Taas ang kamay. Bakit? Kasi sabi ng Bible, wala dyan. Joshua 1:8. Sabi niyan, meditate on this. Tama ba ako? Day and night, so that you may be careful to do everything that is written on it, the word of God, because if you do this, you will be prosperous and successful. Maniwala kayo. Kahit ayaw nyo pang sundin ang word of God, kahit hindi mo feel ang word of God, kahit ang hirap nung pinagagawa ng word of God, maniwala ka, kahit nasasaktan ka na sa pagsunod mo sa word of God, sundin mo pa rin. Kasi bakit? Siguradong mas magiging maganda at maayos ang buhay mo. Kesa naman puro pakiramdam. Nakakita na tayo, puro pakiramdam. Ano nangyari? Yun, 7 na ang anak. Puro kasi pakiramdam. Puro laman. Hindi, ito kasi ang sarap eh. Ayan, sarap ngayon. Dusa, kinabukasan. Pero pag sumunod ka sa Word of God, hirap ngayon, sakit ngayon, pero ganda bukas. Amen? Para napakinggan ko si Bishop Manny, ganun yung Andiyan ba kayo, mga kapatid? Palapakan naman natin ang Panginoon. So, hindi na ako magtatapos. Ay, di pa pala. Kahit sa lungat ng Word of God, kahit sa lungat ng Word of God, sa nararamdaman natin at sa iniisip natin, dapat sundin pa rin natin kasi ito ang tama at katotohanan. So, anong conclusion natin? Filter the things that comes in your heart. Wag yung camera, wag yung app na filter ang gamitin natin. Word of God ang pang-filter natin sa puso natin. Matthew 6 verse 19 to 21, do not store up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but store up for yourself treasures in heaven where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Treasure means value. Yun yung values mo. Yun yung mahalaga sa'yo. So kung nasaan daw ang values mo, nandoon din daw ang puso mo. So kung ano yung inuuna mo, yun ang mahalaga sa'yo. Kaya laging tanong, ano ba mahalaga sa'yo? Kasi kung ano yung pinuuna mo, yun ang mahalaga sa'yo. At kung ano yung mahalaga sa'yo, yun yung treasure mo. At kung ano yung nasaan yung treasure mo, yun ang nandoon din ang puso mo. Kaya pala ang prayer ni David,
mga kapatid, Psalms 51 verse 10, create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Sinabi ni God, ni Christ, Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Sino rito ang aamin na ang puso niya ay may problema? Taas ang kamay. Na mas madalas siyang nakukonfuse kung ano ba ang mas mahalaga. Na alam niya ay hindi pa buo ang puso niya sa Panginoon. Na alam niya, corrupted ang puso niya, polluted ang heart niya ng kung ano-ano napapanood niya, ano-ano opinion naririnig niya sa ibang tao. Good news, pwedeng linisin ni God ang puso mo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon yan. Sino rito ngayon ang willing buksan ang puso niya? At sabihin niya, Lord, change my heart, clean my heart, purify my heart. Tatayo tayong lahat. Amen? Alam niyo, gusto ko kayong lahat maging matalino. Sino ito gusto maging matalino? Kami kayo maging sablay ang buhay ninyo. Ayoko maging kapalpakan lagi ang ginagawa natin. Ayoko masira ang buhay natin. Pero the only way for us to have an assurance that we will prosper and we will succeed in our life is to obey the word of God. Kahit salungat ang isip o puso mo o ang laman mo, ang gusto mo, gagawin mo pa rin. Amen? Buksan natin ang ating puso ngayon. At buksan natin, at hayaan natin si Lord, linisin ang puso natin. I want you to close your eyes. Kantayin natin yung suriin mo ang puso ko. Amen? Pasuri natin kay Lord ang puso natin. At kung alam mo, may mga bagay na puro kapakiramdam na lang, puro na naman thinking, or mali ang mga opinion mo, mali ang ginajustify mo mga bagay-bagay sa buhay mo, sabihin mo, Lord, change my heart. Purify me, Lord. Suriin mo, Lord, ang puso ko. Hallelujah. Come on, lift up your hands. Sa pagkakabumaba sa iyong presensya, maghari ka. Panginoon, patawarin niyo po kami. Kasi sa totoo lang, mas madalas namin sundin yung gusto namin. Hindi nga namin tinatanong sa iyo kung ito ba ang tama o ito ba ang mahalaga. Kasi kadalasan may preconceived decision na kami sa buhay namin. Minsan pagka kinokorek na kami, tinatama na kami, actually lagi na lang namin tinatabi, isinasantabi ang Word of God. At sinasabi namin, hindi sa inyo yan eh. Pero ang mahalaga kasi sa akin ito. Mahalaga sa akin ang karir ko, mahalaga sa akin ang gusto ko, pangarap ko. At gusto kong gawin yung mga gusto ko, yung nararamdaman ko na masaya. Pero minsan hindi mo tinatanong kung ito ba talaga yung gusto ni Lord sa buhay. Ito ba talaga ang mahalaga
na magbibigay sa akin ng tunay na katagumpayan, kasaganahan, kapayapaan, pag-ibig, kagalakan. Kapatid, pabago natin. Kasi sa totoo lang, kadalasan ng dami-dami nating kapalpakan. Pero ayaw nating aminin na nagkamali tayo ng desisyon. Kasi mas pinili natin yung gusto natin, hindi yung mahalaga. Kapatid, sa oras na ito, sabihin natin, Panginoon, isasantabi ko yung gusto ko, yung nararamdaman ko, o yung thinking ko na mas maganda, mas masaya ito. Lord, change my heart. Change my heart. Clean it, Lord God, with the Word of God. Lord, alisin mo, Lord God, all selfishness, all lustful desires, yung pagiging emosyonal. Gusto na namin lagi, may nararamdaman kami, pero lagi namang mali. Ang dali-dali namin mag-decide kasi, Lord, kung ano yung naramdaman namin, yun ang gagawin namin. Lord, forgive me, forgive us. But Lord, hayaan mo, let the Word of God change our heart. Na kahit mabigat, kahit masakit, kahit ang hirap, pero alam namin, tama ang Word of God. The Word of God is an absolute truth. It will give us true success and prosperity. It will lead us through joy, through love, and through peace. So Lord, mahirap man, but Lord, at the end of the day, we will always decide based on your Word, not based on what we think, on what we feel, but based on what you command us to do. So once again, Lord, suriin mo ang puso namin. Linisin mo ang puso namin. Come on, shout it out. Suriin mo ang puso namin, Lord. Suriin mo ang puso. Suriin mo ang buhay ko. Pinanais ko ang iyong. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Pinanais ko ikaw sa akin. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Pinanais ko iyong pangalaw ang iyong puso. Suriin mo ang buhay ko. Pinanais ko ipataas ang aking mga kamay Change our heart. sa iyong I pray for the blood of pag-ibig. to clean our heart. Let the blood sa puso kapag kayo nagsasabi sa iyo. sa iyong presensya, Ng puso ng ipataas sa aking mga sa Diyos na mabagin, saan pinatunan ang alay ko ay pagbasak nagpapakumbaba sa iyong presensya maghari na. Salamat, Panginoon. Lord, kami po, Panginoon, bilang mga anak mo, must be a man and people of wisdom. Matalino, mahusay, at nagdidesisyon lagi ng tama. Magkakamali kami, pero Lord, correct mo lagi kami. Huwag mo hayaan ang pakiramdam o ang aming sariling opinion lang ang laging masusunod, kundi ang masunod ang salita mo sa buhay namin. Salamat po na marami sa pangalan ni Jesus.
Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin natin sa kaliwat kanan, ay may breaking of the bread ba tayo? Ay, purihin ang Panginoon. Sorry po, di ko alam. Thank you, Jesus. Tuwing first Sunday of the month po, tayo po ay nagkakaroon ng breaking of the bread. Mahalaga ho ito kasi inutuso ito ng ating Panginoon sa atin na tayo raw ay pag nagkita-kita at nagsama-sama sa kanyang pangalan, tayo raw ay magpira-piraso ng tinapay at uminom ng kanyang wine. Sapagkat ginawa niya ito nung Last Supper at hinabili niya sa kanyang mga disciple sa kanilang muling hapunan na gawin daw natin ito bilang pag-aalaala sa kanya. So sa oras ito, alalahanin ulit natin si Jesus. Pwede ba? Amen? Hawakan natin ang tinapay. Meron na po kayong tinapay. Ito ay simbolo ng kanyang katawan. Kapatid, baka hindi mo alam. Nagkatawang tao si Jesus para lang dalhin lahat ng kasalanan mo sa kanyang katawan. At lahat ng kasalanan, parusang dapat tayo tumanggap, tinanggap ho ni Jesus sa krus. Nasugatan, nasaktan, binugbog, at nadapa si Jesus. Amen. Nasugatan, mga kapatid. Seryoso tayo, mga kapatid. Amen. Sorry po. Ingatan po. Baka makadapa ulit. Ito po ay simbolo ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin. Sobrang mahal niya tayo. Siya ang nagdala ng kasalanan natin at tumanggap ng parusa na dapat tayo tumanggap. So, paalalahanin natin si Jesus. Taas natin, tinapay natin. Panginoon, ito ay simbolo ng iyong katawan, Panginoong Jesucristo. Lord, ang katawang tumanggap ng lahat ng parusang dapat kami tumanggap. Dapat kami ang nasugatan, kami ang hinagupit, kami ang pinako sa krus. Pero Lord, hindi na namin kailangang mangyari sa gawin namin yun kasi ginawa mo na para lang sa amin. So sa oras ito, huwag namin sayangin yun, huwag namin baliwalain yun. Lord, inaalala ka namin sa sakripisyong ginawa mo para sa amin. Maraming po salamat sa iyo, Lord God. Kaya mo, pag kinain namin ito, Lord God, huwag ka namin kalimutan at mahalin ka pa namin lalo. Maraming po salamat, Panginoon, salamat sa iyong katawan na bayubay sa krus para sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kunin natin ang tinapay, kainin natin. Thank you, Lord. Kunin natin ang grape juice. Ganun din naman, pagkatapos nila magapunan, kinuha ni Jesus ang saro at sinabi niya gawin daw natin ito bilang pag-aalaala. Ito ay simbolo ng dugo ni Jesus. Dugo na naglinis sa ating kasalanan. Tandaan niyo mga kapatid, pinatawad ka ng Panginoon sa Kristo sa lahat ng iyong kasalanan. Sana lang huwag natin sayangin yun. Huwag natin baliwalain yun. Ito ngayon ay simbolo ng dugo ng Panginoong Jesucristo bilang pag-aalaala. Muli tayong humingi ng tawad at ibigay ang ating buhay kay Jesucristo. Timuko tayo at manalangin, Panginoon. Salamat sa dugo na nadanak sa krus ng Kalbaryo para lang po kami mapatawad sa aming kasalanan. Di namin kayang linisin ang aming kasalanan. Pero sa pamagitan ng iyong dugo, kami nilinis at pinatawad mo. Panginoon, at dahil din sa dugong yan, kami ngayon ay naging anak ng Diyos. Lord, wag namin baliwalain yan. Wag namin sayangin. Piliin namin lagi, Panginoon, mahalin ka nang higit sa aming buhay. Salamat po sa dugong dumanak sa krus para sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tamin po natin. Babalik si Jesus at sa pagbabalik niya, nais po niya datnan tayong lahat na naglilingkod at mamahal sa ating Panginoon. Palagpakan po natin ang Panginoon. God bless you po.
Alright, ready na po tayong makaupo. Praise God. Okay. Ayan, so magbigay lang po ako ng konting, ano bang tawag dito? Recap or takeaway sa topic natin kanina. Parang sabi po doon is guard your heart with God's word. For it shapes your thoughts, your emotions, at saka yung choices natin, yung will na tinatawag. Kasi bakit? Bakit daw sa word ng Lord? Kasi deceitful po ang puso kapag wala ang Diyos. Naalala ko po yung sinabi po ni Bishop kanina habang ko kwento siya na may naalala kasi akong ano ba tawag dito? Pastora. Tinawag siya magpastora, ganyan. Tapos iyak siya ng iyak. Tapos sabi niya, di ko yan kakayanin. Sabi niya gano'n. Yan. Tapos ano ba sabi sa'yo ng Lord? Hindi na ako nagdedebo kasi ayoko marinig yung sabihin ng Lord. Ganyan. Alam niyo, sa totoo lang po, ang puso po natin ay ang dami. Alam niyo, sa totoo lang, napagtanto ko, ang paboritong ulam po ng ating puso, ano? Tanong niyo ako kung ano. Baka. Bakit baka? Alam niyo, kasi ang dami nating mga baka. Baka kasi ganito, baka kasi mawalan ako, baka naman Lord, pwedeng etong gusto ko muna. Ang dami nating, alam niyo yun, kaya tayo naloloko ng puso natin. And for the last few weeks, days, alam mo yun, parang merong mga pakiramdam na I'm lost, ganyan, or parang nawawala ako. Pero alam mo yun, nagde-devo ka naman, nagka-tights ka naman, or kaya nagka-life group ka pa din, ganyan. And doon ka napagtanto, hindi ka lost. Dinideceive ka lang ng heart mo. Kaya every time na nadideceive ka, dapat ang desisyon mo ay hanapin si Lord at hanapin ang salita niya para sa'yo. Para ma-renew ka niya. Amen po ba? Kaya dapat lagi po tayo nagbabasa ng word. Hindi dapat natin pinaniniwalaan yung sinasabi ng puso mo na, wala kang kwenta, nakagawa ka na naman ng kasalanan, o kaya, tinamad ka na naman, or something like that. Hindi mo yan maiintindihan kahit anong gawin mo. Manloloko ang puso. At yun po yung laging ginagawa ng kalaban sa atin. Okay? So, ayun na nga. Diba? So, sana po ay patuloy tayong dumako sa ating Panginoon at hanapin siya. Ayan. So, dahil dyan, sabi sa verse kanina, 'di ba? Where your heart is. Ano nga 'yon yung sa Matthew? Ha? Where your treasure is, there your heart is. Salamat po sa inyo. Salamat po sa salita ng Diyos. So ngayon, iniinyayahan ko po ang lahat. Ito na tayo sa ating favorite part. Okay? So I just want to share a short testimony. Wow, testimony. Actually, lagi ako nagpe-pray kay Lord. Lord, April na Lord Tapos na. Parang wala pa rin ganyan. At dumating po ako sa pagkakataon last month, sabi nung kapatid ko, ate nandito ako sa mall, magpapa-withdraw ka ba? Sabi niya gano'n. Gusto ko sana Kaso wala nang i-withdraw. Oy, totoo po yun. Ayaw niyong maniwala. Totoo po yun. Talagang said na said po yung aming Ang natitira na lang po talaga yung mga pambayad ng bills. Ganyan, hindi ko muna ibinabayad. Kasi yung June nun ay parang, ano bang tawag dito, 29 or something ganyan. Ginagawa ko, nilalagay ko muna sa Paymaya para, alam mo yun, tumubo kahit piso. Kasi every peso count. Para, alam mo yun, kahit pa, sin talagang wala na kaming, tapos yung tatay ko hindi naniniwala. Ano yung nga ang bili mo sa Shopee? Papa credit card yun. Grocery mo, paano nga kain natin sa labas? Ayaw mo bang kumain every Sunday worship service? At mag-celebrate tayo ng goodness ng Lord. Yeah. Pero alam niyo po, every time na dumadating kami sa ganung sitwasyon, sunod-sunod po yung gastos, ang daming mga unexpected na gastusin. Tapos bigla naming naalala, ay shucks, annual payment nga pala namin ng
Tagito insurance. Yung one-time payment na ganyan. Tapos meron pa kaming PMS. Tapos yung sasakyan namin. Tapos kahapon, napangga po kami. Ayan, tapos may paparating pa na na Parents Day Out. Galing po kaming Parents Day Out. Diba? Lord, anong pambabayad ko doon? Sabi ni Lord, huwag mag-alala. Sige, sabi mo yan, ha? Ganyan. Sabi mo yan, Lord, ha? Pag may, alam mo yun, parang minsan nalulungkot ako. Every time na may kakatok sa akin, Ate Jay, meron kaming ganito, ganyan. Sige, gawan nating paraan yan. Dati nakakapagbigay ako na, syempre, di ko sasabihin yung amount. Ngayon, sabi ko, pagpasensyahan mo na, 20 lang maibibigay ka, charot. I mean, hindi na siya, alam mo yon kasi alam mong, kumbaga parang ikaw ay nasa bangin. Parang ganon. Yan. Hindi kayo parang seryoso nyo, hindi kayo naniniwalang wala akong pera? Lahat ng yun, hindi po ako bumitaw sa prinsipyo ng pagbibigay. Sabi ko, Lord, ikaw ang una. 'Di ba? Lord, hindi ko man makita sa ngayon, pero I trust you, I give kahit konting-konti lang. Kahit, alam mo yun, hindi dahil sobra, kundi dahil nananalig ako na siya ang magpupuno. Yeah. And true enough, God is so gracious. Sa tamang oras, sa tamang panahon, alam niyo ba yung asawa ko? Kahit natutulog yun sa office, hindi, joke lang. Ay, baka ma-broadcast ako dito. Hindi, joke lang. Nakakatuwa si Lord. Biruin niyo po, bago po magkatapusan, meron pala siyang merit increase. Tapos binigay yun mula January hanggang April. Lord, may kabayad na kami. Lord, may pangsama na kami sa may pangsama na kami sa, alam mo, parang magre-register ako kahit alam kong wala akong pera. Biruin mo, ilan po yung kasama ko at babayaran po namin. Nanay ko, tatay ko, ako, asawa ko, biyanan ko. 2 po yun. Lord, sana ko kukuha ng 7,000. Pero God is so good. Amen po ba? At hindi lang po merit increase. May bonus po yung asawa ko. Dapat nga siya nagte-testify dito. Saan ka ba? Love. Oh, naging love. Ay, natutulog ba? Sorry. Ayan, nagkaroon po siya ng increase. Tapos nagkaroon po siya ng bonus. Isinabay na din po yung kanyang 13-month pay. Lord! Ang galing po ng Lord. Amazing po. Every time na hindi mo sukat akalain, doon siya dumadating. Tapos ito pa, hindi pa tapos si Lord. Ito na, katapusan na. Usually, maaga pong dumadating yung sweldo namin. Alam mo, ang galing talaga ng Lord, no? Dumating yung blessing na yon. Kasi alam niya, madedelay yung sweldo ko. Na-delay po yung sweldo ko. Excited pa naman akong mag-tithes. Bakit ang liit ang liit ang collection at sabi ni Bishop, hindi pa po ako nagta-tithes, Pastor. Alam mo, ang laki, no? Alam niyo po, God is so good. Alam niyo po, dapat February po yung bonus po namin. Usapang bonus naman. Lord, bakit puro sila bonus? April po dapat yung bonus namin. Hindi ko na po inaasahan na Alam niyo po ba, may nag-chat po sa akin. April 28. I am excited to inform you that you are entitled for bonus. Alam mo, may pambayad na ako ng nung annual namin sa May 20 ang due. Alam niyo, sa totoo lang, hindi po nagkukulang ang Panginoon. Alam niya kung ano ang pangangailangan mo. Tama po ba? Ito ang paalala niya, hindi palaging madali ang magbigay. Lalo na kapag gipit. Tama? Pero ang Diyos, hindi niya kinakaligtaan ang mga nagbibigay ng may pananampalataya. His timing is perfect. He honors faithfulness. 2 Corinthians 9:8, sabi niya po doon, and God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Magbigay po tayo, hindi dahil sobra,
kundi dahil nagtitiwala tayo sa kamay ng Diyos na laging sapat at higit pa. Kaya I encourage everyone. Alam niyo yun, alam ko lahat tayo may mga gastusin, lahat tayo may mga dues. Pero ang Lord po hindi po nagkukulang. At isa pa po sa blessing po namin, gusto ko lang pong i-share, no? Di ba po meron po kaming Parents Day out nitong Sabado. Ganyan. Alam niyo po bang bago po kami pumunta ng Parents Day out, alam niyo kung saan kami galing? Nagbagyo lang naman kami at saka La Union. 3 days. Libre po. Alam niyo, mahal na mahal ako ng mga dati kong ka-life group. Nilibre po ako sa Baguio, yung accommodation at saka yung pagkain, wala na kaming intindihin. Yung anak ko lang makulit, pabili ng pabili. Buti na lang may credit card. Buti na lang may Diyos. Amen? Ayan. So I encourage everyone to give to the Lord. Alright. Praise God. So para po sa ating giving, no, meron po tayong online ways to give. No? So, ito po ang ating official bank account. So, for first fruit, sa mga gusto pong magbigay na kanilang first fruit sa BDO po, ang tatanggapin lang po dito ay first fruit po. Ano pong ipanadala po dito? First fruit po ang taging po doon. So, 0117-6800-2583. And then for our tithes and offering, kung ikaw ay katulad kong laging walang cash, meron po tayong VPI, ayan, Nueva Christian Assembly, 1921196 and 46. And then meron din po tayong GCash, 095689869364. So, picturean nyo po ito para alam nyo yun, anywhere kayo, makakapagbigay po tayo sa ating Panginoon. And then Mission Fund, ayan po, meron po tayong BPI and GCash as well. Alright, so habang tayo po ay nagbibigay, ayan, so nais ko lamang pong i-announce yung mga announcements po natin. Now, for the whole month of May, ayan, for the whole month of May, ang venue po namin ay dito po sa Ibis. Okay? Hindi na po malilito at hindi na po maliligaw at hindi magsasabi sa life coach. Nandito po ako sa Ibis. Ay, nasa Novotel po tayo ngayon. Hindi ka po ba nagbasa ng Facebook? Okay, wala na po nito. Ibis po tayo for the whole month. Alright? Alright, so I encourage everyone to please stand up. Pag-pray po natin itong ating giving. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, for giving us an opportunity, Lord, to give to you, Lord God. Lord, di ko man po, Panginoon, alam ang pinagdadaanan ng bawat isa po sa amin dito, Panginoon. Pero Lord, ang laman ng puso nila ay ang magkaloob sa iyo, Panginoon. At Lord, lagi mo pong pinapaalala sa amin, Lord, na bagamat hindi madaling magbigay, Panginoon, pero Lord, ikaw ang Diyos na hindi kinaliligtaan ang mga taong nagbibigay sa iyo ng may pananampalataya, Panginoon. Alam ko, Lord God, na yung timing mo, yung faithfulness mo po, Panginoon, at ang kabutihan mo, Lord God, laging tama yan, Panginoon. And Lord, hayaan mo, Lord God, na lagi naming panghawakan ang katotohanan at ang iyong salita, Panginoon, na kailanman, Lord God, hindi mo po kami pababayaan, Panginoon. And Lord, salamat po, Panginoon. At dalangin ko, Lord God, give us more the capacity to really give to you and for the expansion of your kingdom. Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na every time that we give to you, every time na nagbabalik kami ng mga bagay na ibinigay mo rin naman sa amin, Panginoon, ay mas lalo mo kaming binibless at binibigyan ng opportunity, Panginoon, na magkaloob sa iyo. Maraming salamat po. Sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po everyone.